Mabigat ang kalooban ni Jander habang naglalakad sa dalampasigan. Hawak sa kanang kamay ang bote ng alak na konti pa lang ang bawas. I shouldn't have said that to her. Totoong malapit ang kalooban ko sa kanya noon pa man at itinuturing ko siya na kababatang kapatid, and I am very fond of her. Lalo pa't naiisip kong napakalungkot siguro ng buhay niya sa pagiging ulilang lubos. At least noon kasama niya sa islang ito ang kanyang mama, pero ang kulit kasi niya eh. Naiiling na naupo sa isang batuhan si Jander at tumanaw sa malawak na karagatang nakapaligid sa isang iyon. Aiza, we've been here 7 years ago. Ito ang favorite spot natin, hindi ba? Sabi mo ang lugar na ito ang pinakamagandang lugar para maghintay sa paglubog ng araw. Yeah, you're right. From here, tanaw ko ang napakagandang paglubog ng araw. But by just looking at it, para kong sinasakal sa sakit. Why? Why did you make my life miserable? How dare you do this to me? Ano ang karapatan mo? Nalokohin ako. Hayop kang babae ka. Hayop ka. Nang hindi ko makayanan pa ang sakit at kitkit ng kalooban, ay malakas siyang napasigaw para palayain ng kanyang nadarama. Buti na lang at walang tao sa paligid dahil malayo siya sa karamihan. Hindi alam ni Jander na may isang pares sa mga mata na nakatanaw sa kanya. May luhang nalaglag habang nawiwindang ang puso sa nakikitang sakit sa kanyang nararamdaman. At lalo itong napaiyak na magsimulang uminom ng alak sa bote, si Jander. Jander, why are you doing that to yourself? Bakit mo sinisira ang sarili mo? At bakit wala akong pwedeng gawin para mapigilan ka? Gustuhin ko bang sawayin ka, matatakot naman akong magalit ka at tuluyang umalis sa lugar na to. Mas hindi ko yata kakayanin yon. Baka kapag umalis ka sa islang to, kung saan ka lamang pumunta at kung ano nang gawin mo. Oh God, ano nga bang dapat na gawin ko? Dapat ba na may gawin ako? Pero dahil wala pang maisip na paraan si Zinya, naratili na lang siyang nakatanaw mula sa malayo. Masakit ang ulong napabangon si Jander mula sa pagkakahiga sa malamig na batuhang iyon. Shit! Nakatulog na pala ako rito sa batuhan dahil sa kalasingan. Damn! Ang sakit ng ulo ko. Inis na hinuban ni Jander ang suot ng t-shirt at lumusong sa dagat para lumangoy at palisin ang hangover. Karat na ang dilim dahil maghahating gabi na, wala ring katao-tao sa beach. Paraot pa rito ang ginawang paglangoy ni Jander. At iyong pakiramdam unti-unti ring naglalaho ang sakit ng ulo dahil sa ganang over ay nagpapaginhawa sa kanyang pakiramdam. Kaya natukso siyang pumalaot pa sa paglangoy hanggang sa parting malalim. Mula sa terrace ng silid ni Zinya, tanaw na tanaw ng dalaga ang ginagawa ni Jander. Mula pa kaninang hapon hanggang ngayong hating gabi na wala na siyang ginawa kundi tanawin si Jander sa kinaroroonan nito. Gustong gusto man niyang ipakuha ito sa kanyang mga tauhan na makitang makatulog na sa kalasingan ay hindi niya magawa sa pangambang baka magalit lang ito lalo kapag nagising at tuloy nang umalis sa lugar na iyon. Kaya ang tanging nagawa ng dalaga, tanawin to at bantayan mula sa malayo. Jander, dapat ko bang sundin ang payo ni Bambi? At kaya ko bang sundin? Kaya ko bang gawin? Pero mamaya, napakislot si Zinya. Bakit parang hindi niya na matanaw si Jander? Hindi pa ito nakakabalik sa Pampang. Nasaan na siya? Mukhang mayong over siya nagising. Baka... Kinilabutan siya sa isiping iyon. No! No! At hindi na nakapag-isip na matino na nagtatakbo siya palabas ng kanyang silid. Dumiretso ng baba at lumabas ng bahay. Tumakbo hanggang sa lugar na kinaroroonan kanina ni Jander. Jander! Jander! Nasaan ka na? Jander! Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang malakas na tumtog ng pagkampas ng alon sa dalampasigan. At nang wala pa ring sagot, pikit matang tinakbo niyang karagatan at lumusong para hanapin ang lalaking pinakamamahal. Jander! Jander! Pagguway sumisid pa sa ilalim. Ilang ulit niyang ginawa iyon. Sisid, ahon, langoy, hanap. Jander! And she'd never felt so desperate before, like the way she feels now. Muli siyang sumisid. Hindi alintana ang kadiliman sa tubig na ilalim. Naghahagilap ang mga kamay sa kung anumang mahawakan sa pagbabaka sakaling mahagilap niya ang katawan ng minamahal na si Jander. Pero wala siyang mahagilap at kinakapos na siya ng hininga, kaya napilitan siyang umahon. Habol ang hininga, sumagap ng hangin si Zinya, saka akmang muling sisisid. Nang bigla siyang napatutop sa noo dahil sa biglang salakay ng pagkahilo. Anong nangyayari? Bakit?
Napalingap siya sa paligid. Madilim ang gabi, ngunit bakit parang umiikot ang mundo? Nahihilo ako. Kailangan ko makabalik sa... Hindi na namalayan ni Xenia kung ano mga sumunod na pangyayari. Tila nahulog siya sa malalim na kadiliman at tila may malakas sa persang humihigop sa kanyang kamalayan. Hanggang maramdaman niya na lumubog siya sa tubig at nagsimula na siyang kapusin ng kanyang hininga. Jander! Pero iisang pangalan lamang kanyang nasa isip. Jander! Pagkuway isang malakas sa persa ang naramdaman niya na humila sa kanya. Xenia! Xenia! Wake up! Wake up! Naramdaman niya ang malakas na tapik sa kanyang pisngi. Gayon din ang tila malakas sa persang dumidiin sa kanyang sikmura. Pero gustuhin man niyang dumilat, di pa rin niya magawa dahil sa tila kung anong bagay na nakabara sa kanyang paghinga. Xenia! Damn it! Why did you do that? Wake up! Jander! At sa nagdidilim pa rin niyang diwa, tila musika ang tinig na kanyang naorinigan. Xenia, ano ba? Hanggang maramdaman niya ang paglapad ng mainit-init na bagay na iyon sa kanyang mga labi, ang tila pagbibigay ng hangin sa nagsisikip niyang dibdib, at ang pagkadama ng ginhawa na makalanghap na ng hangin. Kasunod niyon ang tila pagbulwak ng kung ano mula sa kanyang sikmura. Napabalikwas siya ng bangon, sabay suka sa maalat na tubig dagat na kanyang nainom. Oh, thanks God! Are you okay? Sige, isuka mo pa ang mga nainom mong tubig. Pagkuway naramdaman niya na may humahagod na sa kanyang likod. Niluwangan niya ang nainom na tubig. Pagkuway dahan-dahang nilinga ang may-ari ng kamay na humahagod sa kanyang likod. Sir Jander? Ganoon na lang ang kanyang tuwa na makita ito. Are you okay now? Yes. Damn! Inis na napalupasay sa buhanginan si Jander. Why did you do that? Alin? Hindi mo alam. Bakit mo ako tinatawag kanina? At nang hindi mo ako makita at lumusong ka sa dagat at sumisid. Natanaw kasi kita. Lumalangoy. Tapos bigla kang nawala. Nag-alala ako at naisip ko na baka napahama ka dahil lasing ka. So, gusto ko lang sanang... Kung inaakala mong nalunod ako, bakit hindi ka na lang tumawag ng lifeguard? Ng tulong. Nataranta na kasi ako eh. Sorry, ikaw patuloy ang sumagip sa akin. Marunong ka namang lumangoy. Bakit naman nangyari yon? Bigla kasi akong nahilo eh. Nagdilim yung paningin ko at... Can you imagine? Kung hindi ko naisipang lumangoy pabalik na makita kong lumulusong ka sa dagat, baka patay ka ngayon at lobo na yung tiyan mo. I'm sorry talaga and thank you. I owe you my life now. Huwag mo na uling uulitin yon ha? Saka tumayo na ito at nagsimulang humakbang patungo pabalik sa resort. Sandali! Agad naman siyang tumayo para humabol. What? Natanaw ko kasi kaninang hapon ka pa umiinom. Hindi ka pa kumakain, hindi ba? Kumain ka muna. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na huwag mo akong pakikialaman sa pag-inom o sa pagkain ko? Kasi... Stop it, Xenia. Kapag nakonsumi ako ng gusto sa'yo, aalis talaga ako sa resort mo para lang makalayo sa pakialamerang kagaya mo. Saka malalaki ang hakbang na iniwan na nga siya nito. Gusto mang pigilan ni Xenia ang lalaki, pinigil na lang niya ang sarili. Nakakailang warning na siya mula kay Jander. Baka sa sunod, totohanin nito ang banta na aalis ito at yun ang ayaw niyang mangyari. Anong gagawin ko? If he continue doing this to himself, talagang magkakasakit na siya at lalo lamang siyang mawawala sa paningin ko. Matamang nakatitig si Jander sa bote ng alak na bagong dating. Ka-order niya lang sa roomboy niyon at parang nasasabik na ang kanyang lalamunan na matikman iyon. Pero mas kumakalam ang kanyang sikmura. Oo nga naman, kagabi pa siya huling kumain. Stop doing harsh things to yourself. Tila naulinigan pa niya ang mga salitang sinabi ng kapatid niya na si Kurt. Harsh things? Oo nga naman, makakasira sa katawan ko ang alak na ito. But who cares? Nobody cares. Kapag nakainom ako, magaan ang pakiramdam ko. Parang manhid. Pati utak ko ay manhid at nakakatulog ako ng mahimbing. Yun nga lang pagising ko, masakit ang ulo ko. Stupid me. Does that bitch deserve to be the reason for all of this? Muling umahon ang ngit-ngit sa kanyang puso na ang maalalang asawa. Damn you, Aiza. Bakit ba ikaw pa ang minahal ko? Pagkuway dinampot niyang alak at mang-iinom. Pero pinigil ang mga katok sa pinto si Jander. Sino na naman ba to? Mag-aalas 10 ng umaga. Ines na binuksan niya ang pinto. Anong... Hi!
Nakangiting wika ni Zinya. May dalang tray at may lamang pagkain. Ano na naman yan? I owe you my life, so this is my way of thanking you. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na kapag nakialam ka pa sa akin, aalis na lang ako sa... Bahala ka sa gusto mong gawin. Tsaka humakbang to papasok kaya napilitan siyang umiwas sa daraanan nito. Basta gagawin ko kung anong nararapat. As I have told you, I have to do something. I owe you my life. Sa ayaw ko man at sa gusto, may utang na loob na ako sa'yo. At dahil nakita kong sinisira mong buhay mo, pati na rin ang kalusugan mo, I have to do something. To the limit. Para matulungan ka at mailigtas ka na tuluyang magkasakit. Magpapakamatay ka ba? This is it. Kumain ka. Bahala ka kung gusto mong uminom pagkatapos, basta kumain ka. At kung gusto mo umalis sa resort ko at tumipat sa ibang resort, bahala ka rin. You will never find someone like me. Nakukulitin ka na alagaan ang sarili mo. Kung gusto mong mamatay, tutulungan na kita. Ninlapag na Zinya sa mesa ang tray at humakbang patungo sa pinto. Anyway, muli itong humarap sa kanya bago tuluyang lumabas. Gusto ko pa rin makiusap na huwag ka nang umalis. Please stay. Huwag kang magalit kung masyado akong pakialamera. You are like a big brother to me. Marulungkot ako kapag umalis ka. Iiyak ako. Lalo pat di mo pa natutupad ang pangako mo sa akin na marami kang i-feed sa aking information tungkol sa mga bagay na nasa labas ng maliit na mundo na ginagalawan ko. Pagkaway tuluyan ng umalis ang dalaga. Natitigilang napatitig sa pinto si Jinder, tsaka tumuon ng paningin sa pagkaing nasa tray. Napapailing na naupo sa bangko si Jinder at nagsimula ng kumain. Bigla siya nagutom sa mabango at masarap na aroma ng dalang pagkain ni Zinya. Balisang-balisa si Zinya. Tila sinasakal ang kanyang puso sa isiping anumang oras ay aalis na si Jinder sa islang iyon. Jinder, please don't. Pero kung talagang aalis kay wala akong magagawa. Pipilitin ko lang tanggapin na siguro. I have to let go of this feeling. At least after 7 years of waiting for you, you would come back. Tama na yon, at least natapos ang paghihintay ko sa'yo. Pero ang isipin yun ang nagpahagulhol kay Zinya. Maya-maya, tiniyo niyang mga luha at umupo mula sa swivel chair. Lumabas ng kanyang opisina. Naglakad-lakad siya sa dalampasigan at nang magawi sa cottage na okupado ni Jinder ay saglit siyang natigilan. Saradong-sarado. Siguro lasing na naman siya. Hindi bale. Hanggat di siya umaalis sa islang ito, patuloy ko siyang kukuliting kumain kahit na naglalasing pa siya. Hanggang ayaw niya makinig, patuloy ko siyang kakausapin. Kung talagang aalis siya, wala na talaga ako magagawa. Pagkaway nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang makarating sa parting batuhan ng isla. Mama, why did you left me so soon? Sabi mo dalawa tayong mag-aalaga sa islang ito, sa resort na pamana ni Papa. Pero bakit? Wala na akong kasama. Wala na akong makausapan lamang. I am all alone in this island. Kailangan ko bang manatili dito at ubusin ang buhay ko sa lugar ko sa naroon ng mga alaanan ninyo ni Papa? Kailangan bang patuloy ako magpakatatag para lang pangalagaan ang lugar na ito na naging saksi sa pagmamahalan ninyo? But how can I do that? Nangihina na ako. Parang di ko na kaya magpakatatag kung ganitong durog na durog ang puso ko dahil kay Jinder. Pagkaway nagsimula na namang maglanda sa mga luha sa kanyang mata at nang halos mahilam na siya ay marahas niyang pinahid ang mga kamay. Here! Ha? Gulat na napatingala siya sa may-ari ng kamay na nag-aabot sa kanya ng panyo. Anong ginagawa mo rito? Pwesto ko to kapag gusto ko mag-emota. Naupo si Jinder sa tabi niya at sa palitang iniligay sa kanyang kamay ang panyo. Kasi ay punasan mong luha mo. Baka mamakakita akalain pa na kung anong ginagawa ko sa'yo. Saka tumuon ang paningin to sa karagatan. Oo, salamat. Agad niyang pinunasan ng mga luhang iyon. Pagkuway akmang isasauli na ito sa katabi. Pero kusa siyang natigilan na makitang basang-basa na iyon sa kanyang luha. Lalaban ko na lang tong panyo mo bago ko isauli at keep it. Marami akong panyo. Salamat. Ilang sandaling namagitan ng katahimikan sa kanila dahil sa walang gustong magsalita. Pero pakiwari ni Zinya, bumibingis sa kanya ang sariling puso na tila dumadagundong sa lakas ng tibok. Ngayong magkatabi sila ni Jinder sa pagkakaupo sa batuhang iyon, hindi maiwasang magkadikit ang mga braso nila at damang-daman niya ang init ng balat nito at ang init ng katawan. Why are you crying?
iniisip mo bang aalis ako sa resort dahil sa kakulitan mo o may iba pang dahilan? Maya-maya ay tanong nito. Ah, oo. Tsaka naalala ko rin kasi sina mama at papa. I feel so alone. Kahit na maraming tao sa islang to. Tsaka naman napahikbi ang dalaga. I see. Muli itong natahimik. Sir Jander, I'm sorry kung... No, don't say sorry. I'm sorry kung masyado din ako naging harsh sa'yo. Sir Jander, gulat na napalingon ang dalaga sa katabi. Alam mo, kung umaalis ka lang sa islang to, marami kang makikitang magagandang bagay sa paligid mo. Nakaluwas ka na ba sa lungsod? Paminsan-minsan, kapag may kailangang mga papeles para sa resort o kapag mamimili ng mga gamit. Pero bihira lang yon. Isa pa, hindi po pwedeng umalis ako ng matagal sa isla. Bihira lang kasing konti ang guest. Minsan, kahit tag-ulan may mga dumarating. Mataas kasi ang islang to, kahit na high tide may lugar na po pwedeng mag-swimming. Pinipilit niyang magpakakaswal sa pagsalita. He is in a good mood. Nais niyang samantalahin ng pagkakataong iyon. Lalo pat hindi niya nalalanghap na amoy alak ito. Mukhang hindi nakainom. Talaga? Ang swerte mo rin sa resort mo, no? Hindi siya kumibo. Noon lumingon sa kanya si Jander. Naglapat ang mga mata nila. Pero hindi mo ba naisip na ikinukulong mong sarili mo sa lugar na to? Sir Jander, come on, stop calling me that way. Ikaw ang may-ari ng resort at guest ako. Pero sabi mo nga, older brother mo ko, hindi ba? So call me that way. Kuya, iyon ang gusto mo na itawag ko sa'yo? Why not? Pero pwede ring Jander. Yung mga kapatid ko na bata sa akin, bihira akong tawagin kuya. Sige, Kuya Jander na lang. Pero gusto niyang pagsisiyan ng sinabi. Nasa kanya ng pagkakataon na tawagin tong Jander, pinakawalan pa niya. Kaya lang kapag ginawa niya yon, baka maging aloof na naman to sa kanya at makalata na hindi naman talaga pagtingin kapatid lamang ang turing niya rito. Kuya Jander, yun talaga ang gusto mong itawag sa akin? Parang gusto niya magtaka kung bakit may kakaibang kislap sa mga mata nito. Oo. Okay, fine. I am your Kuya Jander from now on. Talaga? Hindi ka na aalis? Hindi ka na... I won't. Saan naman ako makakakita ng resort na kapag ayokong kumain, may makulit na kagaya mo? At saan ako makakakita ng resort na may little sister ako na handang magpakalunod para lang sagapin ako sa pag-aakalang nalunod ako? Kasi But let's forget about it, ha? Anyway, ano-ano ba ang facilities ninyo dito sa resort? May mga gamit ba kayo para sa ibang activities? Halimbawa, water ski, o kaya diving suit, o kahit anong pwedeng paglibangan. Maliit na lancha na for rent para magamit ng mga gustong mag-scuba diving. Then, merong shop sa likod ng restaurant na nagpaparenta din ng diving gear. Talaga? That's my favorite. Gusto mo mag-scuba diving? Kung sasamahan mo ko. Come on, you're missing one half of your life dahil lagi kang subsob sa pamamahala sa resort. I guess hindi mo pa nararanasan ang mga ganong activities kahit nariyan lang sa tabi mo dahil busy ka, hindi ba? Oo. Isa pa, wala namang magtuturo sa akin eh. Busy ang mga staffs ko at... Then I will teach you. Talaga? Tila lumulundag sa kaba ang kanyang dibdib. Pero mas maligaya siya. Yeah, let's go. Bigla itong tumayo at hinawakan siya sa kamay para lalayang bumaba sa batuhan. Sandali, baka mahulog. Pero nahawakan na nito ang bewang niya at binuhat siya pababa. At dahil doon napakapit siya sa leg nito at hindi na iwasang maglapat ng mga dibdib nila. Ngumiti si Jander. Let's go. Saka inakay na siya pabalik ng resort. Sige. Napapanunok pang anas niya. Hanggang ngayon dama pa rin niya sa kanyang puso ang labis na kaba at tuwa dahil hindi naaalis si Jander at tuturuan pa siyang mag-scuba diving.